Maliban na hindi ko pinayagan ang anak natin sa gusto niya, hindi maling protekta ng anak sa mga posibilidad na ikapahamak nila. Mali ba ang desisyon ko para kay Ino? Hindi lalaki si Ino ng mabait at magalang kung di dahil sa'yo. Humarap ako sa kanya. Naiiyak ako na nagtatampo ang anak ko sa akin. Yumakap ako kay Dave at sinubsob ang mukha ko sa dibdib niya. Tahimik lang siya habang kinocomfort ako. Why do I feel like a bad mother? No, you're not. Always remember, mahal na mahal ka ni Ino. Mahal na mahal ka ng anak natin. Pero hindi niya ako pinapansin. Sumbong ko sa kanya at lalo pang binaon ang mukha ko sa leeg niya. Nagtatampo lang si Ino, babe. Mamaya papansinin ka na niya. Tumango ako sa sinabi niya. Hindi ko kaya magtampo ang mga anak ko sa akin. They are my life now. They are my everything and I love them. Safe ba si Ino kay Philip? Malumani na tanong ko. Yes, babe. Philip runs an organization about sa mga batang gustong mabutol motorsiklo. Kaya alam ko safe sa kanya si Ino and besides in times of accidents, kung meron man, hindi natin yan maiiwasan. Lumalaki na si Ino and part of his growing up matuto sa mga kamalian niya. Takot lang talaga ako. Ayokong maranasan ulit ng anak ko ang naranasan namin aksidente noon. Takot ako na baka, don't be scared babe. Walang mangyayaring masama sa anak natin. For 3 years, tinago ko siya sa loob ng monson ni Vio sa takot na balikan kami na nagtangka sa bahay namin dati. Sa 3 years, pinagkait ko sa kanya ang malayang buhay pati na ang makitang ama niya. Hindi kaya't sobra na ako sa pagprotekta sa kanya. Tinanong ko bang ano ko kung ayos lang sa kanya mga ginagawa ko? Maybe not. Walang bata ang di nagnais makipagkaibigan sa kapwa bata. Payag na ako, babe. Thank you. I know you'll say that kasi alam kong di mo rin kayang tiisin ang anak natin. Magpapaalam na kayo sa papa ninyo mga anak. Itong araw ng alis na Dave kasama ng ilan sa mga kaibigan niya. Mama, can I come? Tanong ng bunso ko sa akin. Tumingin ako kay Dave and is looking at his daughter na may lungkot sa mga mata. I'm sure ayaw niyang umalis. Anak, hindi pwede. Pupunta si Papa sa work niya dahil kailangan niya magtrabaho. Kailangan siya ng kumpanya. Humaba ang uso ng bunso namin. Natawa ang lolo niya na nasa gilid nakatingin sa amin. Lumapit dito si Xavier at Snow kay Dave para magpaalam. Lahat ng batang nandito nakapagpaalam na kay Dave pero sa anak naming babae at kay Ino. When ka uuwi dito, Papa? Di pa nga umaalis, pinapabalik na. Natawa si Dave at lumapit sa anak niya. Kinuha niya at kinarga. Uuwi si Papa next week. Ayos lang ba yun sa baby ni Papa? No, Papa. Next week is too long. Bakit ang tagal mo po? Kunot noong tanong ni Stephanie sa ama niya. Napaka-demanding talaga ng batang to eh. Manang-mana sa ama. Dahil maraming nga asikasuin si Papa anak sa work niya eh. Let me come with you then. I'm a big help, Papa. Anong big help ang sinasabi niya? Panggulo siguro, anak. But kids are not allowed in the office, anak. Well, Papa, I'm not just an ordinary kid. I'm your daughter and Mama's daughter. Minsan, may mga binabanggit tong anak ko na hindi ko in-expect. Nasasorpresa din ako sa mga lumalabas dyan sa bibig niya. Di ko alam kung narinig niya sa iba o gawa-gawa lang niya. Though it cannot be helped, lumaki siya kasama ni Kuya John at Felix na kumagsalita para mga nasa korte. Of course, baby, you're not just an ordinary because you are my daughter. Proud silang ayunan ng ama. Nagmana nga sa kanya. Pero kasi it's not safer to go there as of the moment. Matapos yan sabihin ni Dave, I thought magtatanong ulit tong makulit naming anak. But to my surprise, bumuntong hininga lamang to. Okay, I understand, Papa. I'll stay here. Say hi to my Papa for me. She is referring to Vios. To be honest, I thought Stephanie will be asking me non-stop about Vios, lalo't medyo lagpas 1 linggo na kaming nagtagal sa isla. I will. Papa promise? Nag-cross heart pa si Dave. I believe in you, Papa. Bye! I love you! Narinig kong mahinang pagtawa ng mga magulang ni Dave sa gilid at ni Amanda habang nakatingin sa mag-ama ko. I love you too, my baby. Papa will come back here, sabi ni Dave bago ibaba ang anak namin agad lumapit sa lolo niya. Tumingin kay Ino na hindi pa rin ako pinapansin. Lumapit siya sa papa niya. Bye pa, mag-ingat ka po. Upon seeing him bid his goodbye to his father, nakita ko na hindi na siya yung babing malambing na laging tumatawag to ask me kailan ako uuwi from work. My baby is all grown up now. I realize may mga gusto siya na alam kong di ko sasang-ayunan and as his mother dapat alam kong mas kailangan niya ng suporta ko ngayon. He's now growing at sa edad na to, mas curious siya sa ibang bagay. Gustong matuto ng iba pang bagay and that's my role as his parent. Role namin ni Dave gabayan at suportahan siya. Please look after your mother and your sister, son, habang wala ako dito. Yes, Papa, I promise. At wag nang magtatampo kay Mama.
Tumahimik siya. Pinapanood ko lang sila. Yes, Papa? Sagot niya rin kalaunan sa ama. Napangiti ako deep inside. May mga bagay man siyang gustong malaman. Him being sweet and caring to me, to us, will stay. I love you, son. Take care always. I love you pa. Ingat ka po. We'll wait for you here. Umuwi ka agad. Pareho sila ng kapatid niya. Di pa nga umaalis ang papa nila, pinapauwi na nila dito. Tumingin sa akin si Dave. Naglakad siya papalapit sa akin. Bye. Uwi ka dito agad. Ihintayin kita. Namin ng mga anak mo. Sabi ko habang nakatingala sa kanya. Well, I'm no different from my children. Parang ayoko rin paalisin tong lalaking to. I will miss you, babe. Kayo ng mga anak natin. Idinampi niya ang labi niya sa labi ko and I responded to his kisses. Dinig pa namin ang kutyaan sa paligid but that didn't stop us to savor the moment. Kinagabihan, kumatok ako sa kwarto ni Ino. I want to talk to him privately. 2 katok pa lang, pinagbuksan na niya ako ng pintuan. Nakita kong gulat sa mga mata niya at ang akala ko, may lalakarin siya pero nagulat ako nang bigla niya akong yakapin. Mama, I'm so sorry. I'm so sorry po if nagtampo po ako sa inyo. As his mother, proud na proud ako sa anak ko na lumaking ganito. I am so proud to say to the world na anak ko ang pinakamatapang sa lahat. Despite sa nangyari sa amin dati, nakaka-proud na hindi niya yan hinayaan na makaapekto sa kanya. Indeed, my son is a brave man. Hinahagod ko ang likuran niya, tila tinatahan siya. Nagtatampo ka pa rin ba kay mama? Tanong ko at umiling siya. Hindi po mama, nahihiya po ako sa ginawa ko po. I shouldn't have done that in the first place. Ino anak, listen. Whatever you feel, I respect that because that's valid. Napag-isip-isip namin ni Papa mo na we should let you do the things you want but of course, dapat alam namin anong mga to. Tinitigan niya to at kitang-kita kung paano lumambot ang mukha niya habang nakatingin sa akin. Talaga po ma? Does this mean papayagan niyo na ako kay Tito Philip? Kitang-kita ko kung paano lumaki ang ngiti sa mukha ng anak ko. He's happy. Ma, thank you so much. Natawa akong bahagya nang bigla niyang niyakap ako sa sobrang tawa. Paalala lang ha, mag-iingat lagi. Noted, Mama. Sabi nito sabay taas ng kaliwang kamay. Sige na, matulog ka na para mapuntahan mo bukas si Tito Philip po. Yes po. Good night, Mama. Sige na, matulog ka na. Good night, anak. Kinabukasan, nasa akin ang 2 bata na si Snow at si Stephanie. Si Ino kasama na si Philip para sa training nila. Kasama nitong inaanak kong si Oshani. Si Mama naman at si Papa kasama nila sina Sabina at Sevi. I think pumunta sila sa may tabi ng dagat hindi kadayuan dito para ipasyal si Sabina. Sana bumalik na si Sabina sa amin. I miss her so much. Gusto ko na siyang makakwentuhan at makabonding. She is the sister I never had. Amanda is not here with us. Kasama niya si Angie at Pauline saka si Agatha. I think nag-harvest sila ng gulay sa likod ng bahay nila Agatha. May garden din kasi yata doon so naiwan sa akin si Snow at ang anak kong madaldal. Kasalukuyan akong gumagawa ng brownies habang 2 bata nagtatawanan habang may dinodrawing sa drawing book. Nasa sahig silang 2 at nakadapa, ang mga paay nasa ere. This is pretty, Snow? Namamanghang sabi ng anak ko na binuntutan ng tawa. Napangiti ako sa 2 bata. I think maging mas matalik na kaibigan sila paglaki. Daddy is handsome. Dinig kong banggit ng bata, kaya naman nag-ayos ko ng lahat, lumapit na ako sa 2 at pinakinggan sila. Yeah, Papa is handsome because he is our Papa. Mukhang nagkakasundo ng 2. Ayaw mo ba sa Papa mo, Snow? Papa? Sinong Papa tong tinutukoy ni Stephanie? Yeah, Papa, yung real Papa mo. I have a Papa? Inosenteng tanong ni Snow na kahit ako curious din sa sasabihin ng anak ko. Yeah, hindi mo ba Papa si Tito Philip? Nanlaki ang mata ko sa sinabi ng anak ko kay Snow. Ano ang ibig niyang sabihin? Saan niya nakuha ang ideyang yon? Stephanie, anong sinasabi mo kay Snow? Tanong ko sa anak ko habang nakapamewang. Kung saan man niya nababanggit ang katagang yan ay hindi ko rin alam. I'm just asking, Mama. Tito Philip loves Snow like how Papa loves us. Kumurap-kurap akong ilang beses nang marinig ang sinabi ng anak. Inaobserbahan ba niya si Philip? Pero paano niya nasabing anak nito si Snow? Stop that, Stephanie, ha? Hindi basta-bastang magandang, basta ka na lang magsasabihin without any legal basis. Mama, I'm just asking. I'm also wondering why. I'm just confirming it. Diyos ko, ilang taon na nga ulit tong anak ko? I'm sorry, Snow. Let's play again.
Sabi pa nito kay Snow at buti na lang pumayag si Snow na maglaro ulit at sa pagkakataong tinandaan yun ni Snow at tanongin niya ang mama niya, malalagot talaga ako nito. Binilingan ko ang brownies at nag-all set na nilagay ko na sa refrigerator. Gagawa ko ng chocolate cupcake para sa mga chikiting na naiwan. Kamusta na kaya si Dave? May ginawa na naman ba kayang kasamaan si Leah para mapalapit sa ama ng mga anak ko? 2 days after, gumagawa ako ng sandwich para dalhin ko sa anak kong si Ino. May practice ulit sila ngayon with Philip. So far, maayos naman lahat sa kanya. He is enjoying his practice with his tito. Excited lagi araw-araw at pag umuwi, pagod na pagod. What are you doing, Mama? Napatingin ako sa anak kong babaeng nasa tabi ko at nakatingin sa akin. I'm making a sandwich for you, Kuya. Sandwich? Busy po ba lagi si Kuya? Bakit po hindi ako pwedeng sumama sa kanya, Mama? Because kids are not allowed there. Mama, Kuya is also a kid. Natigil ako sa paglalagay ng strawberry jam sa sinabi ni Stephanie. Nandito na naman kami sa mga tanong ng makulit na to. Well, Kuya is an exemption. How about ate and your ate Oshani too? Pagputol ko sa sasabihin niya na alam ko na kung sino. Masyado maraming tanong ang anak kong to. Dadalhin mo po ba yan kay Kuya Mama? Yes, anak. Can I come, Mama? Di pa ako nakasagot. Naririnig na namin ang sigaw ni Snow pababa ng hagdan kasama ni Amanda. Tita, can I come? Can I come? Natawa ako na excited tong bumaba kasama ng mommy niya. Karga-karga siya. Of course, baby, you can come with us, sabi ko. Yay! Mommy, you heard that? Can I come with Tita? May pag-aalala sa mukha ni Amanda habang nakatingin sa anak. Please, Mommy? But anak, may gagawin pa kasi si Mommy eh. Sabi ni Amanda kay Snow na halatang ayaw niyang pumunta. Probably may tao siyang iniiwasan or pagod siya. Sige na, Mommy, I wanted to see Kuya Ino. Naiiyak na sabi ni Snow kay Amanda. I can bring Snow with me. Hindi ko siya pababayaan, Amanda. Sabi ko rito para tulungan ng batang payagan ng ina. Tumingin sa akin si Amanda bago ilipat ang paningin sa anak niya. Bumuntong hininga to at tumango sa anak. Okay, papayag ako, but in one condition. Huwag pasaway habang kasama mo si Tita. Am I clear? Yes, Mommy. Snow promise, I will behave. Nang ibabato ni Amanda, agad tumakbo ang anak at sinalubong si Snow. Thank you, Tita Amanda. Napangiti ako sa sinabi ng anak ko, gayon din si Amanda. Okay, let's go. Snow, let's go. Hawak ni Stephanie ang kamay ni Snow at excited na kinaladkad to palabas ng bahay habang tumatawa. Napailing ako sa dalawa at binalingan ng tingin si Amanda. Mauna na kami, Amanda. Sabi ko dito. Sige, Zelaya. Nang pagpasensya mo ng anak ko, ha? Ano ka ba? Wala yun. Alam ko rin naman gusto ni Stephanie na makasama si Snow. O paano? Mauna na ako at mukhang maiwan na ako ng dalawa eh. Natawa si Amanda bago tumango. Kinuha ko ang basket na nilagyan ng pagkain. Paglabas, nandun ang dalawang chikiting at naghihintay sa akin. Halina kayo. Nagsimula kami maglakad papunta sa training area ni Ino. This island is not a typical island. Nagulat din akong para lang kaming nasa syudad with the concept of being an islander. Wala pang 10 minuto narating namin ang training area ng anak ko. He's riding a motorcycle now habang inaano siya sa mga hills. Na makita ko kung paano siyang lumitaw sa area ay halos atakin ako sa puso. He perfectly landed at nagpatuloy sa pag-drive. Alam ko na ang tungkol dito pero hindi pa rin niya kaya makita si Ino ng ganon. Diyos ko, malaking motor na sinasakyan niya at kung mamanihuhin niya, parang feather lang or cotton. Kung ako, nervyos na nervyos, itong dalawang kasama ko nag-iingay, chini-cheer pang kuya nila. Narinig ko pang salitang, wow, habang nasa ere si Ino. Nilapag ko ang basket na pinaglagyan ng pagkain sa mesa. Nandito si Philip, nakatingin sa anak ko, umiikot sa field sakay ng motor niya. Hi, Zelaya. Bakit nandito ka? Sino yung nag-a-assist sa dalawa? Tiningnan ko ulit ang lugar. Nakita ko sa hindi kalayuan ng anak ko. Umiikot pa sa track nila habang sa bandang gilid nandoon si Oshani at isang lalaking hindi ko kilala. Sino yon? Nagtatakang tanong ko. Oh, that's my cousin. Sabi ni Philip habang nakatingin pa rin sa anak ko. Siya nagtitrain sa anak at inaanak ko. Ando naman yung umiikot siya sa ere. Diyos ko! Your son is very talented. Proud na komento nito sa akin. Of course, anak ko yun eh. Proud na proud pang sabi ko sa kanya, kahit hihimatay na ako sa takot. Napailing siya at napatingin sa likuran ko. Ikaw lang? Tanong niya. Bakit?
Naniningkit ang mata ko habang nakatingin sa kanya. May hinahanap pa siyang iba bukod sa akin? I wonder who? Kasama ko mga bata. Bakit? Wala lang, nagtatanong lang. Sabi niya. Bakit wala si Amanda? Pasimpleng tanong niya. Napangisi ako dahil dito. Sus, sumasideline pa no? Hindi siya sumama. Ayaw niya makakita ng pangit. Natatawang sabi ko at nakitang tumaas ang gilid ng sulok ng labi niya at tila ba may naaalala siya. Tinawag ko ang dalawang bata. Nagtataran-taran pa sa tuwa habang nakatingin sa Kuya Ino nila. Agad lumapit ang dalawang bata kay Philip para humalik sa pisngi nito. Iniwan ko muna sila para lapitan si Ino na nasa tabi na ng pinsan ni Philip. Ino, anak, Mama, masaya tong lumapit sa akin. Pawisan, butit may dala akong towel dito. Did you have fun? Tanong ko and he nodded. May ngiti sa labi nito at tuwang-tuwa habang pinupunasan kong likuran niya. Agad ko siyang pawisan sa noo at likod. Pagkatapos, tinawag ko si Oceaning papalapit na rin sa gawin namin kasabay yung pinsan ni Philip na nakatingin sa akin. Hello po, tita. Bati nito. Kagaya ni Ino, pawisan din to. Halika nga ditong bata ka, naligo ka na rin ng pawis Thanks, tita. Sabi nito after ko siyang mapunasan. You're welcome, darling. How about me? May pawis din ako. Tumaas ang kilay ko sa pinsan ni Philip sa harapan ko. At bakit kita pupunasan? Tanong ko. I'm just kidding. By the way, I'm fiancé. And you are? She's taken. Masungit na sabi ng anak ko. Kinuha ang kamay kong kunot ang noo at tinataka ko pabalik kay Philip na nakikipaglaro kay Snow. Ma, you should stay here. Mama, are you sure Tita Philip is not the father of Snow? Napatay na ako sa gawin ni na Philip at nakita gaano siya kaalaga kay Snow. Siya nagpapakain sa bata at na-enjoy din ni Snow ang company niya. Para silang mag-ama. I shook my head. Pakiramdam ko na manipula ako ng anak ko. Eat your food. Sabi ko na lang kay Stephanie. Sinulyapan muli si Philip at Snow. Maybe. Can I sit here? Napatingin kaming lahat sa pinsan ni Philip. Nakatingin to sa akin at nakangiti. Yung inuupuan kasi namin isang mahabang upuan na gawa sa kahoy. Kasya ang 10 katao. No, wala nang space. Sabi ni Ino at umusog papalapit sa akin, yung tipong kahit hangin, mahihiyang dumaan sa pagitan namin. Sobra niyang sungit ngayon at seryosong mukha. Narinig pa nga namin ang tawa ni Philip sa hindi kalayuan. Eat your food, Mama, sabi pa nito. Napatingin ako sa kanya at masama ang tingin nito sa plato niya. Mag-aalala si Papa kapag nalaman niyang di ka kumain ng marami. Dagdag nito and he's emphasizing the word Papa. Nang tingnan ko si Fiance, napakamato sa ulo niya at tila nahihiya. Bantay sarado Dinig kong sabi nitong binuntutan ulit ng tawa ni Philip. Pag uwi, sumabay sa akin si Ino at Oceani. Si Philip iyahatid kami at karga pa rin niya si Snow. Yung Fiance naman nagpapapansin pero lagi naman siyang nababara ng anak ko. Kaya natatawa ako sa isip ko. Kahit pala wala ang papa niya, hindi pa rin ako malalapitan ng kung sino. Fiance is obviously hitting on me. Inihatid muna namin si Oceani sa kanila bago kami umuwi sa amin. Nung nakapasok na kami sa bahay, nakita ko si Mama sa loob. Kasama nito si Sabina na katabi si Savvy. Agad lumapit ang dalawang anak ko at si Snow sa lolo at lola nila para humalik sa pisngi bago sila lumapit kay Sabina at humalik sa pisngi nito. Hello po, Tita Sabina, sabi ni Ino nang siya nang hahalik sa pisngi nito. For some uncertain reasons sa hindi inaasang pangyayari, Sabina managed to utter the word Ino. Tuwang-tuwa ang lahat na nabanggit ni Sabina ang pangalan ni Ino. Halos nga maiyak si na Mama sa saya. Napahawak din ako sa baba ko sa sobrang saya. Parang maluha-luha pa akong lumapit kay Sabina at niyakap siya. I miss you, I whispered, enough for her to hear me. Lalo ako naiyak nang gumanti siya ng yakap. I'm glad. Nang tingnan ko siya, tulala pa rin siya pero nakatingin sa akin. Walang emosyon ang mukha. She's looking at me purely. Wala akong makuhang lungkot, takot o pag-aalala sa mukha niya. She's not okay but she's making progress and that's okay. A week after, kasama ko si Amanda, Pauline at ang mga bata sa dagat. Manguha kami ng parang small clams para lutuin mamaya. Mamaya rin ang uwi ni Dave kasama ni Kael. We all communicate pero iba pa rin talaga pagkasama siya namin dito ng mga bata. Girl, ano meron sa inyo ni Philip? Tanong ni Pauline kaya napatingin ako sa dalawa. Ito rin nga ang gusto kong malaman sa dalawa at since when pa. Kuya, look, it's a fish.
It was snow. Kasama si Ino habang si Stephanie kasama si Savi at Oshani gumagawa ng sandcastle. Ino anak, bantayin mo si Snow ha? Yes ma, no worries. Nang balingan ko ang dalawang kasama ko, nakasimangot na si Amanda. Habang nakatingin kay Pauline na tinatawanan siya. Napailing ako sa dalawa at nagpatuloy sa panguhan ng namang dagat. Zelaya, hindi makakapunta si Angie? Tanong ni Pauline. Napatingin ako sa kalangitan, makulimlim, ang panahon hindi mainit. She's staying with Agatha. Para na manganganak na yata yun anytime, sabi ko sa kanila. Ah, okay, nasabi ni Pauline before she continued what she was doing. Habang naguhukay siya sa lupa, nakita ko ang minimalist tattoo sa wrist niya. It's number 12, tainted there. Vine, nagpatato ka? Yes, a year ago. Why? Nothing. San ka nagpatato? Kay Philip. Bahagya ako nagulat sa sinabi niya. Napatingin kay Amanda na hindi makatingin sa akin. I was about to ask her about the tattoo on her neck nang dumating bigla si Philip at ang pinsan niya. Hi, anong ginagawa niyo dito? Napalingon kaming lahat kay Amanda na nakayuko na at hindi makatingin sa mga bagong dating. Hi, Zelaya. Lumingon ako at nakita si Fiance na nakangiti sa akin. Kunot ng noo ko dahil sobrang papansin ito lately kahit binabara na siya ng anak ko. Bakit? Di ko mapigil ng magsungit lalo na't nakukulitan ako sa kanya. Nung nakaraan pa siya sa pangulit sa akin, pinaparinggan ko nga may asawa na ako pero mukhang di umiepekto sa kanya. Hindi ba pwedeng tabihan ka? Hindi, dahil may asawa na ako. Sabi ko sa kanya na tinatawanan niya. Ba't wala kang suot na singsing? Actually, mister, may asawa na yan. Ayun o, nasa likuran mo. Sinundan namin ang tinuro ni Pauline gamit ang uso niya. Nang malingunan kung sino to, agad ako napatayo. It's Dave. At madali mamukha habang nakatingin kay Fiance. You're dead, dude. Dinig na sabi ni Philip na ikinakaba ko. Pagdating ni Dave sa bahay nila, hindi niya nadatna ng mga anak niya. Instead, ang nakita niya sa loob ay ang kapatid niya. Sabina is eating. Nang mapadako ang tingin ng kapatid niya sa kanya, malalaking hakbang ang ginawa ni Dave para mayakap ang kapatid. Kuya, I'm eating, sabi ni Sabina na nakasimangot. Mas sinigpitan lang ni Dave ang pagyakap niya sa kapatid kahit na nagreklamo na to sa kanya. Matagal niyang pinapangarap na sana'y dumating ang araw na bumalik ang kapatid niya sa kanya. Thanks God, bumalik ka na sa amin? Halos maiyak na bulong ni Dave. Kuya, you're smelly, reklamo ni Sabina sa kanya. Imbes mapikon, mas sumaya si Dave sa ginawa ng kapatid. I'll just go to my room, sabi ni Sabina at nagmamadali umakyat sa kwarto niya. Lumabas ang mga magulang niya sa kusina. They are happy na makita si Sabina na unti-unti nang nakikipag-usap sa kanila. Is she okay, Mom? Nag-aalala pa rin tanong ni Dave sa mga magulang niya. She's not, but she's making progress and that's good. Sagot ng ama ni Dave habang nakasunod ng tingin sa papalayong si Sabina. Dave is satisfied sa banalitaan niya from his dad. Kahit matagalan basta tuluyan makabalik ang kapatid niya sa kanila. Kamusta ka sa Manila? I'm fine, Mom, surprisingly. Hindi nang gulo si Leah na makabalik ako doon. Agad nilibot ni Dave ng tingin ang bahay at nakitang, Mom, where are my kids? At si Zelaya. Nasa dagat sila. Kasama nila sina Divina at Amanda. Ganun ba? Pupuntahan ko po sila, Mom. Dad? Dave leaved immediately. Una niyang nakitang bunso niyang tumatawa habang kalaro si Savi at Oshani. Nang mapatingin sa kanyang anak, agad tong tumakbo papalapit sa kanya na may ngiti sa labi. Papa! Parang may kung anong humaplos sa puso ni Dave sa sigaw ng anak. 3 years ago, walang anak na sumasalubong. Pag umuwi siya galing opisina but now it's different. May dalawa siyang anak na sasalubong sa kanya. Hello baby, where's your mama? Tanong nito pagkatapos siyang halikan ni Stephanie sa magkabilaang pisngi. Tinuro ni Stephanie ang kinaroroonan ni Zelaya. Nawala ang ngiting nakaplaster sa labi ni Dave na makita si Fiance kinakausap si Zelaya. Binaba niyang anak at agad pinuntahan si Zelaya. Madilim ang mukha, nakaigting ang panga. Nang lingunin siya ng lahat, narinig niya ang malutong na tawa ni Philip habang siya'y masama ang tingin kay Fiance. Stay away from her, Fiance. Oh, De Silva, it's long time no see. It's nice to see you. Lumapit si Fiance kay Dave para makipagbatian na nagpasan siya ni Dave. Mas dumakas ang tawa ni Philip kaya nasapak niya si Amanda. Agad niyang pinlupot ang kamay sa bewang ni Zelaya at hinalikan ang gilid ng ulo nito. Zelaya missed Dave so much pero nag-aalala siya dahil masama pa rin ang timpla ng mukha nito.
It is not nice to see you. Masungit na sabi ni Dave dito. Well, sorry dude, I know. Ikaw yung asawa na tinutukoy ni Zelaya. Lalong kumunot ang noo ni Dave. Anong you didn't know? Are you blind? Di mo nakita kamukha ko yung dalawang anak namin? Lalong natawa si Philip sa gilid at sinabayan pa ni Pauline. Go Dave! Pangalandakan mo sa mundo na walang ambag si Zelaya sa dalawang anak ninyo. At tumawa ulit sila. Napapikit si Zelaya sa pangainis ni Divina sa kanya. Well, the thing is, kumuha ng bato si Fiance at biglang tumakbo si Philip paalis sa kinatatayuan namin. Nagtataka siyang sinundan lahat ng tingin. That motherfucker told me na yung asawa ni Zelaya hindi niya kilala at pinaglihilang ni Zelaya ang mga bata sa'yo kaya kamukha mo. Ha? Ano daw? Don't tell me naniwala siya. Natanong ni Zelaya sa isipan habang nakatingin kay Fiance puno ng pagtataka. Don't tell me you believe that. Kunot noong tanong ni Dave. Well, sort of. You have the weirdest culture and so do people, so yeah. Bigla, umalingaw-ngaw ang tawa ni Divina at Amanda sa gluran. Kumunot ang noo ni Fiance at napakamot sa ulo niya. It looks like na good time ako ng tangina. Pauwi na kami na makasalubong namin si Angie. Tumatakbo pa palapit sa amin habang hinihingal. What's the problem, Ange? Salubong ni Pauline. Nag-aalala na rin ako. Fiance, you need to come with me. Makanganak na yata si Agatha. Po? Where's my mom, tita? Nag-aalalang tanong ni Oceanie. Come with me, honey. Nauna si Angie habang hawak si Annie sa kamay. Tumango ko kay Dave dahil alam kong may balak niyang puntahan si Kael. Ang naiwan na lang ako, si Amanda at si Pauline na karga si Savvy. Mama, lalabas ng baby ni Tita Agatha? Tanong ng anak ko. Yes, anak. Lalabas ng baby sa tiyan ni Tita. Can we visit Tita, Mama? Napatayin ako sa mga kasama ko. Tulog na si Savvy at Snow habang si Ino kinaantok na rin. Pero anak, please Mama, kahit sandali lang po. Sige na, Zelaya. Kami nang bahala kay Ino. Sabi ni Amanda kaya napabuntong hininga na lang ako at pumayag. Gusto ko rin niyang makita si Agatha. Gusto ko siyang samahan din. Sige, salamat Amanda ha. Lumiko kami ng daraanan ni Stephanie dahil pupunta kami sa bahay ni Agatha. Maraming tauhan sa labas, nakahanda na sila. Lumuwas sila at in any minute sa Manila, doon manganganak si Agatha kahit doble-doble ang security mamaya. Nang makapasok kami sa loob, nagulat pa si Dave na makita kami. Agad niya kaming sinalubong ng anak niya. Why are you here? Tanong niya. Your daughter wanted to see her, tita. Gusto ko rin siyang makita eh. Where is she? Upstairs. Pababa na dahil babalik kami ngayon sa city. I'm sorry, babe. It's okay, I understand. Binigay ko na sa kanya si Stephanie. Hold her for a minute. Pupuntahan ko lang muna si Agatha sa taas. Umakit ako sa taas para tingnan si Agatha. Na makapasok ako ng kwarto niya, nakaupo siya sa kama. Katabi niya si Angie. Lalabas na? Tanong ko. Oo yata, mukhang napaaga. Ani at pumikit ulit sa sakit. Kaya lang mabuti pa, dalhin niyo na agad si Agatha sa city at baka lumabas ang bata ngayon. Bumukas ang pintuan, pumasok si Philip. Ready ng chopper, Kael, let's go. Agad na inalayan ni Kael si Agatha pababa. Nakasunod kami ni Angie at Annie sa kanila. Inihatid namin sila hanggang sa labas ng bahay.